kababayan, Digong. Ano nga ba yung kay Digong? Ito po, nako. Isa pa ito mga kababayan, pinaganda lang ang pagsabi pero sa totoo lang, binasura na naman ang interim release. Pinapaganda lang nila, mga kababayan. Pinapaganda lang at sinasadya po ito ng abogado ni Digong na isuspindi daw ang hinihingi nilang interim release. Para saan? Para tuloy-tuloy ang kita. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC pre-trial chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang desisyon sa hiling nilang interim release para sa dating presidente upang makalap ang mga impormasyong hinggil dito. Pero nilinaw ng pre-trial chamber, hindi remedy ang pagsuspende sa proceeding sa isang request para sa interim release. Ang kanilang ginawa ay hindi rin prejudging sa issue, ngunit para sa tama at efficient na proseso o judicial proceedings, tungkulin aniya ng defense na ibigay sa ICC chamber ang lahat ng impormasyon upang suportahan ang kanilang hiling na interim release. So sa madaling salita mga kababayan, hiniling daw ng counsel or legal counsel ni Digong na isuspended daw muna yung interim release. Bakit nga ba? Kasi ganito mga kababayan, alam po kasi ni Nicholas Kaufman na yung interim release na yan ay pag minamadali niya at naaprubahan, makauwi si Digong, wala siyang kikitain. Matalino talaga si Kaufman mga kababayan. Habang tumatagal si Kaufman payaman ng payaman, si Digong pahirap ng pahirap. Ganito yan. Kung ikaw, gusto mo talagang makalaya ang kliyente mo, hindi mo ipanawagan or hindi mo hilingin sa korte doon sa ICC na ipasuspended mo na. Dapat sabihin mo, i-push mo na. Kasi ganito yan. Kapag na basura ang interim release at hindi nasang-ayunan at hindi pinayagan ng ICC, sasabihin na naman ito ng mga DDS, palitan mo na si Kaufman, Tatay Digong. Walang kwenta yan, hindi ka nakakalaya. So, mangangamba ngayon si Kaufman, wala siyang kikitain. Saan mo hanapin yung 150 million a month? Ilang buwan na siya dyan? Mag-iisang bilyon na, magsi-700 million na ang binayad ni Digong. So ngayon, syempre sabihin ni Kaufman, hanap tayo ng paraan. Kasi kapag hindi ito ma-release, masisira na naman siya, puputaktihin na naman siya ng mga supporter ni Digong. Ngayon, ginawa niya, habang hindi pa magdesisyon ng ICC, ipapasuspended niya muna. Nag-file siya ng motion, suspended muna yan. Huwag niyo munang ituloy. Bakit? Hahanap ako ng keme-keme route para ilang buwan, mamamatay na to, at least kikita pa ako ng medyo kahit madagdagan na mga 300 million o 450 million. Hindi mga 450, mag 1 billion muna. 1 billion pesos muna yung kukunin ko kasi either mamatay to, suspended pa, tapos pag patuloy ko to, ibabasura na naman, i-reject na naman to ng ICC, bubusisihin na naman ako, bubutatain na naman ako ni Sara nito, kakalabanin na naman ako ng mga supporter ni Digong. So ang sabi, isuspende daw, sinuspended, hindi na itinuloy muna, para tuloy-tuloy ang pera. Tapos sasabihin ng mga DDS, wow, kinabigan talaga ng ICC. Salamat sa Diyos, Lord. Meron pang nag-comment kanina, sa Mama Mary, protektahan mo si Tatay Digong. Tandaan ninyo, si Kaufman, dinudugas na si Digong. Yan ang tandaan ninyo mga DDS. Si Kaufman, wala yung pakialam kay Digong kung makalaya o hindi, kay hindi niya makalahi, hindi naman niya kalahi yan. Ang habol ni Kaufman dyan, yung kita. Kasi kung gusto talaga ni Kaufman na si Digong makalaya, hanapan niya ng paraan, hindi lang interim release. Kasi alam niya sa interim release, ibabasura pa rin yan. Kasi ang idadahilan niya, pauwiin si Digong kasi may sakit. Pauwiin si Digong kasi nga mamamatay na. Wala ba silang tiwala sa hospital ng ICC? Saan siya magtitiwala? Sa hospital dito sa Pilipinas? Na pag umutot ka nga lang, ang sabihin agad, may COVID ka. Di ba? Sinadya ni Kaufman yan. Ganyan.
Ngarud-ngarud, yakininam. Sinadya ni Kopman yan. Kayo mga DDS, mabobo kayo. Dapat yung winilga ninyo, wilgahin nyo si Kopman. Mag-rally kayo dyan. Wilgahan ninyo si Kopman nga. Kung anong ginawa mo, kalaki na ng binayad dyan ni Tatay Digong sa'yo, hindi mo pa rin napalaya. Ngayon, pinapasuspindi mo yan. Kasi alam namin na kapag hindi na naman, i-reject na naman ng ICC yan, tumatanggap ka pa rin. So, anong sunod hakbang gagawin ni Kopman? Bukod dyan sa interim release na pinapasuspindi niya, wala. Pinapatagal ni Kopman yan para makakakubra siya ng kubra ng milyon-milyon dyan. Mga DDS bobo, akala ko ba matalino kayo? Silaban nyo si Kopman. Pinapatagal lang ni Kopman yan. Bakit niya ipapasuspended? Bakit niya ipapasuspended yung interim release? Kung gusto niyang ipalaya, ba't niya ipapasuspended? Anong dahilan? Sugurin nyo si Kopman doon. Kausapin nyo na si Sara habang nandyan pa. Mauubos yung pera ni Digong. Wala na pamasahe pa uwi pilas pag namatayan. Diba? Dinahilan lang ni Kopman yan, suspended. Bakit? Para yung sahod niya monthly, 150 million, tuloy-tuloy. Diyos mio, Marimar. Kaya sabi ko sa inyo, si Kopman ang maglubog kay Digong. Huwag kayong maniwala dyan na kayang pa magaling na abogado si Kopman. Hindi makalaya si Digong hanggat hindi nyo palitan si Kopman. Mga DDS, magising kayo, maniwala kayo sa akin. Mamatay si Digong makauwi. Pero pag sinabing dahil kay Kopman, hindi yan makakalaya. Pipirahan lang ni Kopman yan. Tignan nyo, interim release, pinapasuspended. For what is the purpose? Para magtagal. Kasi 15 days, 30 days bayaran. Diyos mio, Marimar. Pero yun yung ano ngayon, 20 na. July 20 na. August na. Ilang araw na lang. Another sahod na naman 150 million. March, April, May, June, July, August. 5 buwan na. Sahod na naman. Sahod na naman, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, anong purpose kung bakit pinasuspindi ni Kopman yung interim release? Bakit? Kasi pag ipatuloy niya yan, ang sabihin lang naman ng ICC, rejected. Tapos, madismaya na naman mga DDS. Pinasuspindi mo na. Para ang sabihin ni Kopman, kapera naman ako, pasyal muna ako Amerika. Mountain climbing muna ako. Bahala mo na si Digong dyan. Patagalin ko muna 1 month. Tapos pagbalik ko, another sahod na naman. Ano bang gagawin ni Kopman para makalaya si Digong? Hindi naman pumunta si Kopman ng Pilipinas at ever since hindi nakaapak ng Pilipinas yan. Paano niya ipanalo si Digong at paano niya ipapatuloy yung interim release at papapalaya kay Digong? Iwala naman siyang alam sa mga nangyayari. Pag bumunta si Las Cañas at si Edgar Matubato dyan, pag sinabi, dito po sa quarry o sa Laud quarry namin nilibing lahat yung pinapapatay ni Digong. Ano sasabihin ni Kopman? Laud quarry is the quarry where the body dead is being buried? Alam ba ni Kopman yung Laud quarry? Hindi. Hindi ba? Yan ang totoo. Kasi tanga kayo. Kumukuha kayo ng abogado, wala namang alam. Dapat ako na lang kinuhang abogado ni Digong eh. Kukuha kayo ng abogado, pagtatanungin mo, saan nakatira si Digong? Matina, Davao City. Sure ka? Diyan siya nakatira? 42 ang properties niyan. Ibininta na ni Hanilet. Saan yung isa? Hindi rin masagot ni Kopman kasi wala siyang alam. Is it true that Duterte has allegedly 13 girlfriend? Sasabihin na naman ni Kopman, I don't think so. But the only wife is the first wife and the second is Hanilet Abansenia. Pag sure, Kopman, 13 ang jowa ni Digong, wala kang alam. Sabi ko nga sa inyo pinipirahan lang ni Kopman si Digong.
Maniwala kayo sa akin mga DDS. Hindi ko kayo mumurahin mga putang ina ninyo. Pero paniwalaan ninyo ako. Pinipirahan lang ni Koopman si Digong. Do you think kayang ipanalo ni Koopman si Digong? Kahit ako nga lang mag-witness dyan, hindi kayang sagutin ni Koopman. Bakit, Koopman? Alam mo kung saan pinatay? Alam mo saan binarel? Nandun ka? Pinoy ka? Sasabihin lang ng abogado, Pinoy ka? Are you Filipino? You know what's happening there in the Philippines? Have you been there? Last 4 years ago? Sabihin ni Koopman, no, I've just heard only from Duterte. Kwento ni Digong yan Kami yung witness, talo na naman si Koopman. Diba? Tapos nga, papasuspended niya. For what? Para tumaas ang buwan. Sasahod siya ng sasahod. Yan. Ang pera kasi, kapag nakuha sa mabilis na paraan, mabilis mawala. Puro kasi, wala akong pera. Umasa lang ako sa retirement pay. Mahal ang ticket. Pero putang ina, 400, 600 million na ang nabayad ni Digong kay Koopman. Wala akong pera. Umasa lang ako sa retirement pay. Mahal ang ticket. Wala akong pera. Do you think I can't accumulate even 5 billion? Utang ina, may 5 billion ka pala, tapos sabihin mo, wala akong pera, umasya lang ako sa retirement pay. Mahal ang ticket, papunta sa Maynila. Utang ina. Tapos, magkano ang bayad kay Koopman? 150 million a month. Yang mga congressman, pag pumasok sa politiko, ang relosiko, pag nanalo, Rolex. Pag pumunta sa Malacanang, ang sasakyan Tamaraw, paglabas Mercedes-Benz. Tignan ninyo yung bahay nila sa Maynila, mga mansyon kalalaki ng bahay. Kapag ako makabalik, mga wala kayong prinsipyo, paghuhulihin ko kayo. Putang ina, sabi mo pa nga, pagsisipain mo yung ICC. Anong nangyari? Bigla, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Diyos mio, Marimar. Lo. Ay, Diyos ko. Tigilan mo yan, Digong. Kung ako sa'yo, huwag ka nang huminga. Iutong mo yan. Yung, gano'n, no? Magpakamatay ka na, tangina mo. Dilubyo ka sa Pilipinas, dagdagan pa ng mga anak mo. Magpakamatay ka na, Digong. Nang matapos yung problema ni Sara at makapag-duty na ng ayos yan. Ilang araw ng absent yan. Para mapuna-punaan naman niya yung mga absent niya. Kada na lang may kalamidad, wala. Kada may baha, wala. Kada may dilubyo, wala. Magpakamatay ka na para isang biyahe na lang pa uwi. Para makapag-duty ng ayos yan. Hindi na mag-ikot yan. Sara the Explorer na yung anak mo Ubus na yung pang-budget niyan sa gasoline station. Na. Naubos na. I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Kala ko ba pagsisipain mo yung mga ICC putang ina ka? Ay, mga DDS na nood sa akin ngayon, galit na galit. Di magalit kayo. Loso ninyo. So, yun lang mga kababayan. Yung ating live ngayon, hindi ko na masyadong habaan. Paulit-ulit na lang naman yung mga sinasabi ni Digong. My name is